Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto na naman magbabalita po tayo ng issue. Alam nyo itong pangyayaring interview o presko ni Escudero, talaga nga namang nalaglag siya lalo dito. Kahit sobrang gusto niyang ilusot na hindi totoo yung pinirmahan na blanco, naku po, lalo siyang nalaglag. Pag-uusapan natin yan. Ano na ho ba nangyayari dyan sa budget na yan? Eto. Bago yan, pag-usapan muna natin ng isa pang komento mula sa Nino ho. Hindi ho ito sa mga kampo ng mga Duterte, hindi po ito sa kampo ng mga Dilaw. Ito po ay ibang kampo. Okay, mamaya papaliwanag ko sa inyo kung bakit napaka-importante nito. Okay? Eto po, pasok. Eto na. Intriga kami ni Patpi. Sabi namin, bakit yung BICAM report na yan na linalabas? Yung I think, Ako din, madam, na intriga. Talay. 10 pages. Na may mga items na blanco yung amount. Oo, naku po. Pero pirmado, how can it be possible to affix your signature Kung may on pages na blanco yung alokasyon kung magkano? Nako, ayan na. Yun ang unang-unang anomalya o controversy. Kasi pag pumirma ka ng BICAM report, kasi alam niyo yung BICAM report, subject to ratification, hindi pa final document yun. Correct. Ayan, malinaw ho kasi alam mo dyan nila piniplay words actually ng mga nagpapalusot. Okay? Hindi pa naman final yung sinasabing blanco. Ibig sabihin ho, tama uli yung paliwanag po natin nung nakaraan, mapapanood nyo sa ating video, na hindi naman po yan na yung sinasabi na pinirmahan ni Marcos. Yung BICAM report. Hindi po yan ang tinutukoy ni Pangulong Duterte. Yan po ay BICAM report laang po. Okay? So ibig sabihin, ang punto pa rin dito, bakit pinirmahan ng mga senador at bakit pinirmahan ng mga congressman. Yun ang punto dito. Hindi si Marcos. Huwag natin ilihis ang issue papunta kay Marcos para sabihin ninyo, sinungaling si Duterte. Walang sinasabi si Duterte ng ganun. So, pagdating sa plenary ng both houses Okay? at iraratify, hindi pwedeng amyendahan na yung BICAM report. It is only subject to rejection or ratification. Ayaw. Hindi nangyayari yung eto na yung BICAM report, magkakaroon pa ng debate pa sa of course, pwede mangyari yun, Bago mag-ratify, pwede may tumayo at mag-question. Ang mangyayari doon, i-reconstitute yung BICAM, ibabalik sa BICAM yung report, kung committee report, para pag-aralan muli. Pwede sana nangyari yon dahil kung nakita ng ilang senador at na-question nila sa floor bago magbotohan sa ratification na may mga blanco, valid yung ground para ibalik uli sa BICAM, mag-reconstitute yung BICAM. Dapat. Hindi ratify muna. Dapat. Maski ma-delay yung pagpapasa ng budget. At Dapat ganun ang ginawa. Nung nagblanko, dapat ibinalik. Okay? Tuloy natin ha. Ipapakita ko sa inyo na yung paliwanag natin nung nakaraan ay pasok sa banga. pa ng Enero para magkaroon ng ilang panahon na magkaroon ng reenacted budget, mas mahalaga yon, mas mahalagang makorek yung mga mali kasi hindi pwedeng merong blanco. Noong 2018, Yan, 2018. ko, para sa 2019 budget, meron din ganyan nangyari. Pero iba naman yung, parang deja vu nga ito nung malaman ko tungkol sa mga blanco. Kasi ang nangyari noon, nag-ratify kami, nag-ratify yung House sa ilalim ng ni Speaker GMA pa ito noon. Napansin namin ng mga staff ko, teka muna, parang magkaiba yung na-ratify namin sa Senado, na yung ganun din ang na-ratify na para faithful reproduction yan ng BICAM report, yung enrolled bill. Pero nang nakita namin yung enrolled bill, bago na pirmahan ni Senate President Soto. Diba yan yung sinabi natin, yung enrolled bill. At from BICAM report, ito nga, ang sinasabi niya noong 2018 daw, ganun din. Although walang blanco, pero ang sinasabi niya dito, magkaiba yung sa version ng Senate at magkaiba yung in-enroll bill. Nakita namin na teka muna, magkaiba yata ito. Merong para namamasyal na 75 billion pesos worth of different projects. Ayan. Sabi ko nga sa inyo Ito'y
kagawian na yung mga may discrepancy. Although, sabi ng iba, this time, hindi lang discrepancy. This time, blanco talaga. Ibig sabihin nun, meron lang ang iilan na nag-fill in the blank. Kasi yung discrepancy, yung katulad niyan, iba yung amount sa Kamara, iba yung amount sa Senado, malamang sa malamang, pinag-usapan sa Kamara. Oh, ganito gawin natin, ito ilagay natin. Yan, ganun. Oh, di ba? Pero itong fill in the blank, hindi, bahala na si boss. Sino kaya yung boss na yun? Hindi natin alam kung sino yung boss na yun. Diba? Sa tingin nyo, sino yung boss na yun? Siguro, tindi ng pangangailangan ng boss na yun. Ano? O, tuloy. Na nasama sa enrolled bill na hindi kasama sa ratified version o ratified BICAM report. So pinwestiyon namin ito. Pinagbigay alam namin kaagad sa Malacanang. Okay? And si Pangulong Duterte through ES Bingbong Medialdea, kinausap namin, nag-usap-usap muna kami. Ang maganda nun, nagkakausap kami ng majority sa minority. Nagpulong kami nun, Senate President Soto, Senator Drilon ng minority bloc. Si Senator Loren Legarda, siya yung Finance Committee chairperson. Tapos si Senator Gringo Honasan. So, kinusulta namin kasi walang lawyer sa amin. Kinusulta namin si Senator Frank. Ano magandang gawin ni Espirito? Kasi baka masisi naman siya kapag hindi niya pinirmahan yung enrolled bill, madidelay yung budget kasi Disyembre na yon. Maganda yung sinuggest ni Senator Drilon na parang i-annotate para bang i-qualify yung pagpirma. At yung Stipulate, ilagay doon sa pagpirma na, iba itong pinipirmahan ko doon sa pinirmahan ng iba sa kabila. Ang ginawa ni Senate President Tito Sen, na sinasabi niya doon sa pinirma niya, ang pinipirmahan ko lamang yung nakapaloob doon sa aming niratify na BICAM report. Hindi ko pinipirmahan yung enrolled bill mismo. Gets nyo? Kasi nga, magkaiba. Di ba? Magkaiba. Iba yung sa enrolled bills na galing sa BICAM, tapos iba itong nandito sa Senate. So nilagay niya doon, pinirmahan niya. Parang kinwalify niya. So anong nangyari, masusing tiningnan uli ng Malacanang noon at nakakita pa sila ng additional pa mga 20 billion. Tiningnan daw na Malacanang doon. At may nabuking pa sila. Aguy. So yun ang pinakamalaking dito message na ginawa ng Pangulo. Ano ginawa ng Pangulo? Sige nga. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Nung nakita niya, inaral talaga niya na mabuti. Meron itong hocus-pocus mongus dito. Mukha meron tarantadong gumagapang sa kamera. Ang ginawa? Vinito. Con Fernandez, Vito, hindi Beto. Okay? Vinito ni Pangulong Duterte sinabi, di pwede ito. Okay? So pinabago, pinaalis siyang kung ano man yung animal na yan. Abot ng 95.3 billion pesos. Ayaw. Sana kung Palakpakan. nakakita rin senador na iba yung enrolled bill, assuming Assuming. kasi maraming possibilities dito, hindi pa maliwanag Assuming. Yung bang mga blanco, sino nag-fill in the blanks? Correct. Yon. Kung yung mga blanco sa BICAM report, doon sa Senate version, na siya ring, I assume, na BICAM report ng House, napila pa nito, noong pinrint yung enrolled bill, Yon. dapat bagsakan ng sisirito yung House. Kasi ang Nako! nagpiprint ng enrolled bill, House hindi naman Senate. Ayan! Di ba? Tulad ng sinabi natin ng isang araw, panoorin nyo yung video ko ng isang araw, anong sinabi natin? Di ba? Nagaganap ang printing sa House, anak ng teacher. So kung may blanco nga daw, sa malamang, nagkaroon ng hocus-pocus yan sa loob doon sa printing. Kasi tama naman, talagang ipiprint yan, hindi pwedeng iprint yan nang walang nakasulat. Hindi pwede. Kasi yun mapapahamak talaga ang presidente nung pipirma niya na walang sulat. Di ba? Hindi naman yan ang tinutukoy ni Pangulong Duterte na pinirmahan ni BBM na blanco. Wala sinabing ganun si Pangulong Duterte, wag niyong baguhin, mga animal kayong mga media. Buti pa itong Net 25,
Hindi totoo naman. Mga tarantado kasi itong mga media na ito. Ha? Buti na lang naninindigan ng Net25 at SMNI. Oh. Eto nga, malinaw na malinaw dun sa printing. Meron nang naglagay para ma-print tas ipapapirma kay Marcos. Ayun, agoy, di ba? Kaya nga nangyari nun, iniba nila yung enrolled bill doon sa ratified na BICAM report. Ah. So kung gano'n na nangyari, ang bunto ng sisi dapat nasa House of Representatives. Abay, dapat talaga. May part din ng Senate kasi bakit hindi nyo pinoint out. Teka muna, may mga blanco ito. O kaya, yung BICAM report na na-ratify natin, na iba sa enrolled bill. Ah. Ang isa pang problema na mas siguro, mas malaking controversy, kung as is, may mga blanco, I think most of the mga blank na appropriations nasa DA Department of Agriculture. Meron sa Senate, meron sa PCA, meron sa Fisheries, Office of the Secretary. May mga ganon. Nakita ko mismo kasi napadala na ko ng kopya. And at least 14 senators ang nakapirma. Napadalan daw po siya ng kopya. Ito, linawin natin, ha? So, meron siyang kopyang blanco. Linawin natin yan, ha? May kopya siya na blanco. At yun din ang sinabi ni Ungab. Ibig sabihin, yung kay Ungab, yun din yung natanggap siguro ni Lacson kasi may blanco din. At parang pareho nga, sa sinasabi, sa Department of Agriculture, may mga blanco. Malinaw yan. Kasi umamaya, meron kasing ayoko na lang magsalita. Meron kasi diyang isang nagsalita, sinabi niya, bakit isang kampo lang ang nagreklamo? Hindi isang kampo lang ang nagreklamo, mga kababayan. Pati po ito nga rin sinasabi ni Lacson, siya rin nakatanggap. Oh, di ba? Sus, Ginoo kayo, oo. Doon sa BICAM report na may mga blanco. Nako. So, doon pa lang sa ginawa ng Senate, medyo may problema na kasi blanco. Malaking problema. Kung ang balikan ko yung kung ang pag-fill up ng mga blanco nangyari sa pag-enroll doon sa enrolled bill, ang kasalanan nasa House. Pero kung naipasa yung enrolled bill na i-transmit sa Malacanang, na may mga blanco pa rin, sino na nag-fill up ng mga blanks? Malamang yung DBM. Nako. Or kung sino man yung mga ahensya pa na bago isumiti sa Pangulo para pirmahan yung mismong GAA, napilapan, pero ng executive branch. Mas anomalous yun kasi ang executive branch hindi pwede mag-amyenda. Pwede na mag-veto, mag-line item veto, pero hindi pwedeng ibahin ng Malacanang kung ano yung tinransmit. So sabi ko nga sa inyo, di ba, isang araw, naku, hindi kaya merong mga magkakakutsaba dyan? Hindi natin alam. Kasi sabi ko nga malamang siya, alam naman natin si Marcos, pa-relax-relax lang. So, baka mamaya pinaiikot siya ng mga tauhan niya. Hindi, ako ito, seryoso ito. Let's give a fair and unbiased opinion on this. Baka malamang talaga, tama naman yung sinabi ni Marcos. Malamang sasabihin niya, lying si Duterte kasi ganun yung tanong sa kanya. Ang problema lang, sana man lang, Pangulong Marcos, sinigurado nyo muna yung tanong, yung sinabi, kung totoo bang sinabi ni Duterte. Hindi ho sinabi ni Duterte ang pinirmahan ninyo ay blanco. Walang sinabi si Duterte gayon. Okay? Ang sinasabi dito, mula doon sa ratifikasyon na enrolled bills, doon blanco. Kaya nga ang tinatanong, di kaya meron sa DBM o sa Finance Department na nag-fill up niyan? Which is illegal daw. Okay? So, bago pinrint. Or, baka naman hindi nangyayalam ang DBM, hindi nangyayalam ang Finance Department ng Malacanang. Before the printing, dumaan muna sa isang opisina. Di natin alam kung kaninong opisina yun. Yeah? Dumaan sa opisina at sinabing, Gago! Sir, ipiprint na natin to. Ano ba ang galagay natin dito? Gago! Blanco kasi. Siguro, sabi sa atin, kayo nang bahala, fill in the blanks. Baka ganun, hindi natin alam, okay?
sa kanyang enroll bill. Hindi pwede mag-amyenda. So yun ang dapat tingnan natin. Madali lang namang makita yan para ma-pinpoint natin yung responsibility. I-compare natin yung ratified BICAM report doon sa enrolled bill. Yun. And it's no joke. I Kung think, parehong-pareho yun at may blanco rin sa enrolled bill, lahat may kasalanan. Ako. Both legislative at Ako. saka executive branch. Oo. Pero kung yung enrolled bill filled up, kumpleto, walang kasalanan ang Malacanang, ang may kasalanan lamang yung House of Representatives, Representatives na pati na yung nag-print. Senado. Yun! Patay tayo dyan. Di ba? Malinaw siya, malinaw. Malinaw pa siya, malinaw. Meron talagang problema. Mamaya, papakita ko sa inyo kung papaano tila, allegedly, nadulas si Escudero. Mamaya, maganda yan. Yan. Pero bago yan, ipakita muna natin itong isang, kasi merong mga gago rin dyan, na binabati ko si Bato, bakit daw hindi niya sinabi. Relax lang kayo mga kababayan natin. Kasi, minsan kasi, meron dynamics yan bago para sino ba munang magdatakil ito sa mga Duterte, syempre hindi naman po pwedeng una-una si Senator Bato, ang importante naman ito yung statement niya okay? Meron ditong post na share ni Bato. Ito yung statement niya, hawak na blankong BICAM report ni Pangulong Duterte, isang lehitimong report. Kung ano yung pinakita ni Kong Ungab, ganun din ang binigay sa amin. Kasama rin, di ba? Sino ba yan? Kasama si Amy, nagsabi din dyan iisa lang ang BICAM report, kaya nga BICAM kasi pinag-agrihan niya ng dalawang panels representing both houses of Congress. Okay? So yun daw yung inabot na sa kanila, blanco din daw. Dahil nga may pumupuno sa kanya, meron din siyang dinagdag na sinabi dito sa post, for those who are saying that I am scared that you are discard me. You know, if I were scared, I should have signed the BICAM report. I was the one only who didn't sign and walk out of BICAM meeting. Yun, nag-walk out pala siya. Malamang, nung nag-walk out siya, nag-usap-usap na sila ng kampo nila na sinasabi, ito, i-report mo. Kasi si Ungab ang taga Davao, report mo. Siguro yun ang laging nandun na i-report mo ito kay Pangulong Duterte. Ayan, hanggang pinag-usapan na nila na gagawa na sila ng podcast, 'di ba? At mas may papaliwanag po ni Ungab. Bakit to? Si Ungab po 2 beses naging chairman ng appropriation. Mas alam niya yung mga galawan sa kamera. Alam niya yung papaano i-hocus-pocus ng mga animal doon. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo hindi ho kaya. Eto, tanong lang sa mga kababayan natin. Hindi ho kaya, meron niyang connection doon sa pagkasibak nung isang chairman ng isang komite sa Kamara? Hindi kaya nalaman nila na booking ng Malacanang, bakit ganito to? Bakit nagang blanco ito? Tapos, nalaman na merong nag-hocus-pocus doon sa printing na. Pinanagot. Tapos ang inilaglag, yung sinibak sa kanyang posisyon bilang chairman. Hindi kaya? Para bagang, kaya nga dapat magsalita dito si Zaldico dapat magsalita siya. Kasi baka mamaya, merong nabuking ang Malacanang, pinagsabihan ng House, at ang para bagang sacrificial lamb. Eto na lang tao ko. Si Zaldico na lang ang malaglag. Pero may mas matindi pa palang nasa ibabaw niya, hindi natin alam. Kaya kung ako sa iyo, Zaldico, papayag ka ba na ikaw ang naging sacrificial lamb sa mga sitwasyon na ito? Sa mga abiryang ito, sa mga kaguluhan na ito? Tila parang ganun ang lumalabas. Di ba? Hindi natin alam. Parang ikaw ang sacrificial lamb. Sana magsalita kayo kung ano ba talaga nangyari. Totoo ba o hindi totoo na kayo ay sacrificial lamb? Totoo ba na meron talagang blanco bago ma-print? Ano ba talaga ang tunay na dahilan?
No? Ang importante ho dito ay malaman natin ng katotohanan dahil meron nung isang nagsalita. Naku po. Ha? Meron pong isang nagsalita, tila talagang todo siya pagtatanggol. O, pakinggan natin, pakinggan. Ang namang na-declare na committee report na unconstitutional. Are we saying na parang wala namang sense na magreklamo o wala Ang issue dito, yung sense na magreklamo. Yung mag-file ng complaint sa Supreme Court na unconstitutional. Okay? Ito ang paliwanag ni Escudero. Linawin natin kasi para hindi tayo maligaw. Kasi alam mo si Escudero, maganon yan. Mabulaklak ang kanyang bibig. Tila parang tama talaga lahat ng sinasabi niya, di ba? Parang ganon. Pero tandaan natin, ang tanong dito, ang issue dito, yung pagsampa ba ng nilaungab o yung hindi ko pa lang alam kung nagsampa na sa Supreme Court na unconstitutional yung GAA. Yun ang tanong. Sagot. Tulad nga, hindi sa iniiwasan doon. Marami lang talaga ibang trabaho at maraming mas mahalaga. Ayan, bigla kagad. Hindi naman siya iniiwasan ko to. Wala naman ito sinasabi iniiwasan. Kasi nga, ang tagal niya sumagot Dito, parang hero pa siya. Hindi naman siya iniiwasan ko to. Kaya lang mas marami pang issue na dapat tayong talakayin sa buhay. Ano issue niyo ni Hart? Hindi. Ako nagtatanong lang Kasi sir, hindi totoo yan. Na marami pa tayong isyung dapat pag-usapan. This is the main issue. We're not talking about millions here, sir. We're not talking about billions here. We are talking about trillions. Pera ng taong bayan. Wala nang iba pang mas mahalaga na issue sa lipunan kung hindi yung paggasta ng gobyerno sa pera ng taong bayan. Kaya tayo naghihirap, kaya tumataas ang lahat ng bilihin, apektado ho yan sa tama at maling pagbabudget ng gobyerno. Bakit kanyo? Pwede saan ang budgetan ng Department of Agriculture ng ganito para masubsidy yung mga bilihin, yung mga kailangan sa mga farmers para bumaba ang presyo. So anong usapin yan? Usapin ng budget yan, sir. So hindi natin pwedeng sabihin na hindi kasi ako may mas mahalaga pang issue. Sir, ito ang pinakamahalagang issue sa lahat. Mawalang galang na po si Senator Escudero. Mawalang galang na po, sir. Ito ang pinaka-importanteng issue sa ating bayan. Budget. Diyan nakadali lahat ng proyekto, trabaho, pagkain, food security, crime prevention. Bakit? Budget, importante yan. Pag walang pera, hindi gagalaw ang gobyerno. Mantakin mo kung sakaling totoo yung mga akusasyon na talagang nagkaroon ng hokus-pokus diyan. Madadali ho ang lahat ng aspekto ng ating lipunan. Paano ko nasabi? Pumunta ka sa restaurant. Nagdadabog ang waiter at saka waitress. Yung tipong hindi pa ang sarado, 10:00. 9 o'clock ka pumasok, tumitingin na sa relo. Sana ko Rolex. Hindi, joke lang. Si Dada at si Coach Oli kasi. Sana ko Rolex. Titingin-tingin. 9 pa lang, 10:00 ang sarado, Para bagang sinasabi, wag na kayong pumasok, animal kayo. Maliliit kami sa mga jowa namin pag uwi. Kadaan pa kami sa kabit namin. Di ba? Ganon. Bakit kanyo? Din umupo ka, 9:00 na. Upo ka. Sir, last call natin, 9:30. Ay, siguraduhin mo, alis ka ng 10:00. Ganon di ba? Ganon naman ngayon Tapos ano mangyayari? Habang umu-order ka, patingin-tingin doon sa, wala na to. Para baga dinidiscourage ka kumain. Wala na to. Sumisigaw sa kitchen. Kala mo nasa palengke. Sige. Sir, matagal po ito lutuin. Mga 30 minutes. Mga 45 minutes. Para bagang wag ka nang umorder. Umuwi ka na. Tapos siyempre, pagpipilitan mo, pag-order mo, magdadabog na. Banat Bay, ano namang kinaugnayan niya sa budget ng Pilipinas? Bakit ganun yung waiter? Alam niyo kung bakit? Underpaid. Hindi binabayaran ang kanyang overtime.
mababa o kaya minimum lang ang kanyang sahod. Hindi ko sinasabi na justifiable ang action kung sakasakaling ganun yung action ng isang waiter o waitress. Anong ibig ko lang sabihin? Yung salary niya, yung budget niya, affects yung kanyang trabaho. So what do I mean? Simple lang mga kababayan. Etong budget ng Pilipinas affects every department nagagalaw sa Pilipinas. Kung sakaling hindi maibigay, kasi balita ko, may problema pa daw sa pensyon ng mga kapulisan. So hindi maibigay ng tama, kulang-kulang yung ganito, o sa PhilHealth, alimbawa, apektado, hindi ho kayo, sir. Ang apektado ho, kaming mga mamamayang Pilipino, mga ordinaryong Pilipino. Ganun kahalaga ang budget deliberation. Ganun kahalaga ang budget na gagawin o itong GAA. Ganun kahalaga yun, sir. So don't say na may mas mahalaga pang mga bagay. Huwag niyong pagandahin at gawing hero kayo kasi hindi kayo sumasagot. Tandaan ninyo mga kababayan. Eto tandaan niyo ito, ilagay niyo sa utak to habang pinapanood niyo ito. Kasama si Escudero sa pumirma sa di umano, allegedly, na blankong budget. So naturalmente, kung totoo na ikaw ay kasama sa pumirma ng blankong budget, hindi ka talaga makakasagot kagad. Maghahanap ka pa ng dahilan, eksplanasyon, o di kaya susubukan mo ang lahat ng bagay para mailusot. Bakit? Pumirma ka eh. Tama, mali. Pakinggan natin. Yung bagay na dapat tugunan ng pansin. At hinahayaan ko sana ito dahil para sa akin nga, sabihin na natin kunwari lang. Di ba na lahat ng sinabi niya totoo na hindi ko kinokonsin sa kanya. Ano ang question niya sa korte? Yan. Tama naman siya dito eh. May punto siya dito, but that is not the point of the Filipino people. Sabi niya, if totoo yung sinasabi ni Unga, pati Pangulong Duterte, binanggit niya pa nga isang abogado na si Atty. Vic sa Senado, mali. Totoo, di ba? Sinabi niya, na si Atty. Vic, di ba? Hindi niya binanggit pala. Pero ang punto dito, sinasabi niya, hindi yan magiging magkakaroon ng value sa korte. Bakit? Hindi naman yan yung pinirmahan. Tama naman po siya dyan. Nagigets nyo? But that is not our point. You are missing the whole point, Senator President Escudero. Senate President Escudero. Bakit to? The point is, bakit may blanco? Hindi lang si Pangulong Duterte o si Unga mang nagsasabi, meron pa sa ibang mga kampong nagsasabi na blanco nga. Naintindihan nun natin? That's the issue. Whether it's going to be unconstitutional, it's not for us to say. Nasa Supreme Court na po yan. Or tatayo yan sa Supreme Court, depende sa mga ipipresentang ebidensya. But the point here, very unethical, immoral, na merong blankong pinirmahan ang mga senador natin at mga congressman. That's the point here. So wag natin ilihis ang usapan na wala naman yan, malabo yan sa korte kung ano man. Hindi yun ang punto dito, sir. Tigala ng bawal dahil sa dulo, ang tanong, yung GAA ba, in General Appropriations Act Buying and Road Bill ba, may blanco ba? So tama naman kayo, wala talagang blanco doon. But along the way, may nagsulat ng fill in the blank. Merong ganun. Di ba? Hindi tamak na mag-akusan may blank check na binigay ang Kongreso. Mali yun. Kasinungalingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng DBM yun. Hindi pwedeng i-release. Tingnan niyo yung salita niya. Hindi totoo na may blanco sa binigay ang Kongreso. Remember, when you say Kongreso, it's not the Kamara only. House and the Senate. Yun ang tinutukoy ng Kongreso. But again, di ba, pinapaliwanag nga kanina ni Lacson, napaka-importante ng paliwanag ni Lacson, posible naman na talagang hindi blanco yung
yung nagkuha ng BICAM at saka ng, sabihin yung pinirmahan ninyo, blanco, pero nung sa i-report na, para sa printing na, hindi na blanco. Posible yun. So tama yung words mo, you're not lying at this time. Pero the point here, ang tanong, yung BICAM, yun ang tanong dyan eh, yung BICAM na tinutukoy ni Ungab, blanco ba o hindi? Yun ang tanong, hindi yung report na binuuna ng Congress. Kasi baka mamaya, along the way, di ba? Pagkakuha doon sa BICAM report, bigay doon sa animal, kung sino mang hayop na pumirma, naglagay ng mga number dyan, hindi na blanco, tapos sinulatan niya na. Hindi, sorry, blanco pala, tapos sinulatan niya na, tapos yun ang ipinakita. Eto ha, isa pang proof na posible yun. Tuloy natin. Ng National Treasury yun. Kung may typographical error sa enrolled bill, na let's say may blankong linya doon na sinabi Project ABCDE o Kalye o Road ABCDE na walang amount, hindi pwedeng releasean yun at sulatan ng amount na kahit sino man yun. Hindi na kailangan i-deklara pa unconstitutional yun, i-consider error yun, at hindi pwedeng release. So, yun ang punto niya dito, yung constitutional. Okay? Kung gusto nila mag-adse ng padaon para magsampa ng kaso sa korte, malayan silang pwedeng gawin yun. Pero hindi ko, sa palikat parte namin, meron na lamang kaming naiiwan kabilang ang araw na ito. Next na. Na 1, 2, 3, 4, 5, 6, sa 13 session days, tama? Next. Kabilang ito. Sorry, 12 session days, kabilang ito. Next. Minus yun ang Chinese New Year. Sa 12 session days na mas pagtutuon na namin ng pansin, ang mga panukalang batas na sana'y mahabol pa namin sa ikalabing siyam na Anong mas importante? Yung bill ni Ontiveros? Kaysa sa budget ng entire government? Ganun na sinasabi mo, kaya hindi nyo na pinag-uukulan ng pansin to? Hindi nyo pinag-uukulan ng pansin dahil baka naman hindi nyo kayang maipalusot. Kasi puno ng ebidensya. Kasi hindi lang po si Ungab ang nakatanggap ng blanco. So, sir, ako nagtatanong lang po ako, palusot po ba yan ninyo? Hindi, wala na kasing oras. Meron pa tayo mga kailangang pagtuunan ng pansin. Beso na mas mapakinabangan ng ating mga kababayan na siyang pinututunan na namin ng pansik. Ang hindi ko maintindihan sa nagrereklamo, dati siyang naging upper chairman, alam niya ang patakaran, alam niya ang igaya proseso ng budget. May mga kasama pang abogadong nagreklamo kaugnay ito. Pero ito ang alam ko, wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference committee. Tama ka naman dyan eh. Pero hindi yan ang pinupunto nila, Ungab. Ang punto dyan, bakit pinirma ng mga senador at ng mga kongresista yung BICAM report na yun? Bakit nila pinirmahan? At the same time, sino ang nag-fill ng mga blanco doon? Yun ang pinupunto nila, hindi yung ang constitutional na ganito. Kaya sinasabing ang constitution o yung sinabi nila Ungab na dapat dalhin na to sa Supreme Court. Kasi nga ang punto doon, may blanco, tapos kung na-print man na hindi na siya blanco, merong anomalyang nangyari. Yun yung sinasabi. Wala naman sinasabi na doon sa final printed na yung GAA, yung magiging bill, yung magiging batas na, ay blanco. Sir, wag natin ibahin eh. Iniiba natin ang kwento eh. Report, wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Sa katunayan, wala pa yatang dinedemanda sa korte para i-deklara unconstitutional ang isang committee report o bicameral conference committee report. Ang dinedeklara unconstitutional ay batas. Hindi yan ang point. Ngayon, yung batas ng General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report ay ang kina-question at kompleto yung batas. Hindi yan na kini-question, sir. Hindi. Hindi ho yung... Anong sinasabi nyo dyan? Produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report ang kina-question at kompleto yung batas na yon
Walang blanco, walang kulang, at yung amount ay natsusuma. Unawain po ninyo. Ang budget ay may humigit kumulang 200,000 linya na may mga nakasulat na pamagat, titulo ng proyekto at amount. Oh. Hindi yung gano'n kasimple na gawin o ginagawa. Kaya ang isa, kung mapapansin din niya, pinakita nila unang kopya na may pirma ako. Kasi nakikita kong kopya ngayon, wala na akong pirma, kaya hindi ko alam kung saan galing yun. Ay nakasado na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay, dahil posible na may nakaligtaan doon. So, sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report, kapag may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA, Unenrolled Bill ng GAA. Kung babalik tanawan naman natin, ang mga naging desisyon ng Korte Suprema, ang pinagpipilian lamang ng Korte Suprema kung sakasakali may pagkakaiba, kaugnay sa isang panukalang batas, ay ang journal entry rule na tinatawag o yung pinasok sa journal base sa debate ng Kamara at ng Senado o yung enrolled bill. Ito yung pinirmahan ng Speaker, Senate President, Secretary General ng House, Secretary General ng Senado at ng Pangulo. Nako. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan at sinusunod. Kaya yun yung nakalagay sa Bicameral Conference Committee Report. Napaikot-ikot pa nito eh. Hindi yan ang punto eh. Ay yung enrolled bill. Yung pinirmahang bersyon ng batas ng Pangulo, ng leader ng Kamara at ng Senado at ng Secretary General ng dalawang Kamara. Iyon ang mag-govern. Ngayon, kung may kulang doon, tama lamang na ito'y mapwestiyon. Or, pag may nirelease dahil pinilinda Blanson pagkatapos, tama lamang na hindi i-release yun, ni payagat i-release yun. Pero hindi ang anumang basehan sa isang committee report na gaya ng sinabi ko. Alam naman yan nung kongresistang Korte Suprema, kung sakasakali Ito nga yung sinasabi ni Escudero. So, ito mga kababayan, malinaw na malinaw. Tama naman yung sinasabi niya. Tama. Oh, hindi naman yun, pero hindi yun ang punto. Tama yung sinasabi mo, pero hindi yun ang punto ng live. Patungkol po dyan sa GAA at saka sa hindi po patungkol sa GAA kung hindi doon sa BICAM report. Yun po ang tinutukoy ni Ungab at ni Pangulong Duterte, hindi yung GAA. So, wag po natin ibahin ng kwento, ha? Eto, may papakita pa ako sa inyo. Eto naman, oh. Oh, eto ha, tingnan ninyo ito sinabi. Manood kayo. Etong ating favorite ngayon. Ito ang ating favorite na congressman ngayon. Kasi mainit din ang ulo nito sa mga vloggers. Pasok. Yun nga ang mahirap Yun nga mahirap Bakit gano'n ang mga natin, mga kongresista natin, para bagang nasa lang, di ba? Kahit yung isa pa, meron pa, mainit ang ulo dun sa Parang, hindi ko, yun nga ang mahirap may nagsasabing blanco pero wala namang bata. Remember, the General Appropriations Act is Ayan na naman siya. General Appropriation Act na naman ang tinutukoy. Hindi ba kayo nakikinig? Alam mo, ewan ko feeling ko, hindi sila nakikinig o hindi nila pinanood yung video o baka naman, ito ang sinabing damage control ng PR na alam naman natin ginagamit ngayon ng gobyerno. Kasi halatang may PR, PR messaging na ginagamit ng gobyerno. Ito ba yon? Ito ho ba yun ngayon? Ang packaging ninyo? Na idiin natin yung GAA. Yung GAA, walang blanco dun sa GAA. Yan ang importante sabihin natin. Kasi hindi sila mahuhuli dun. Tama naman sila. Walang blanco dun sa GAA. BICAM report ang sinasabing blanco, hindi yung GAA. Sir, ano ba? Panurin nyo naman kasi yung video. Yan ang hindi ko maintindihan sa mga politiko. Kayo na react sa hindi nyo pinanood. Tapos sasabihin nyo, kami ang fake news. Ang bira, no? At ang batas nito ay pinipirmahan ng mga miyembro ng Senado at miyembro ng Kongreso at lalong-lalo na bago pumirma ang ating Pangulo. No, in this case, maraming pumirma, maraming nakakita, maraming tumingin. Oo nga. At pagkita nga nila no sa BICAM report, blanco
O may magre-react ha. Nandun na kanina si nakatanggap mismo si Lacson. O. Bakit isang quarter lang yung nagsasabing blanco ito? Ayan, sinasabi niya, bakit parang isang kampo lang o isang lang, quarter lang yung nagsasabing blanco? Hindi, sir. Si Bato, nasa quarter ni Pangulong Duterte. Pero si Lacson, nandun ba? Hindi naman maka-Duterte si Lacson. Alam naman natin na nandun pa nga siya sa alam ko, nasa Senate slate pa siya nung ni Marcos eh. So hindi isang quarter lang. Meron pa isa magsasalita, yung kakampi nyo rin ngayon. There's no law that has been signed by the President. Tama ka naman dyan, hindi naman nang tinutuko yung presidente. Paulit-ulit naman eh. There's nothing in it. As far as we are concerned, in my experience as a legislator, lahat po ng pinirmahang batas ay kumpleto po yan. Oo nga, hindi yan ang tinutukoy, sir. Ano ba? Sir, ano ba yan? Ang gulo-gulo naman eh. Bycam report nga eh. So yung ratified version now, yung ratified version yung ng BICAM. Still, the President will have to sign the ratified version. So nakita niyo po ba yung copy ng bago ni-ratify ng BICAM? No, I haven't seen that. React ka ng react, you haven't seen the ratic. Sakit mo sa bangs. Ang sakit mo sa bangs. Yun ang tinutukoy ni Ungab at ni Pangulong Duterte. Tas tinanong sa'yo, have you seen the ratified version? Yung niratify ka ng hindi. Sagot mo. React ka ng react, tas hindi naman pala. Sure naman. Wag ko kayo magagalit sa akin, sir, ha? Kasi, para sa inyong kaalaman, sir, yun po kasi, kasi baka ako, concern ako sa inyo. Next time, wag po kayong sasagot ng hindi nyo napanood talaga. Kasi hindi yun po ang sinasabi. Wala pong sinasabi si Pangulong Duterte. Ulitin ko, siguro 100 times ko na sinabi to sa video. Panoorin nyo, sir, na maigi. Walang sinabi si Pangulong Duterte at si Ungab na ang pinirmahan ni Marcos ay blanco. Wala rin siya sinasabi na ang GAA ang blanco. Ang sinasabi yung BICAM report. Sir, tapos nung tinanong kayo kung nabasa ba ninyo, hindi nyo naman nabasa, sir. Yun nga po yung tinutukoy. Sana, sir, hindi na lang po kayo nag-react. Mawalang galang na po, sir. Sana hindi na lang po kayo nag-react. Kasi, tingnan ninyo, natawa tuloy ako dun eh. Grabe ho yun, ha? Bago ni-ratify ng BICAM. No, I haven't seen that. I haven't seen the copy. Sir, sa Barayuga lang, sir. Barayuga case. Yung question. Wala na, iba na yan. I haven't seen that. Okay. Ito kasi mga kababayan pwede ba nating sabihin, halimbawa ako, tinanong ako ni Boss Dada o kaya ni Coach Oli, ni Jay o kaya ni Judea, Banat Bay, ang ganda nung pelikula na yung halimbawa lang yung, kasi pasensya, hindi ako nanonood ng Tagalog. Noon pa nanonood ako pero ngayon hindi na. Yung sana maulit muli na pelikula. Tapos sa halimbawa lang sasabihin ko, di naman maganda yun. Ang baduy naman ng pelikula na yun. Wala nga yun eh. Wala nga kwenta yun. Hindi totoo. Hindi yun. Hindi yun pang realidad, sabi ko. Okay. Sino ba yung mga artista doon? Biglang tinanong nila, Boss Dada. Napanood mo ba? Hindi. Bakit ganun? Sir, yun na nga baka nga sa tingin ko na mix ni Barbers yung tinutukoy. Hindi hugaan tinutukoy ni Pangulong Duterte at ni Ungab. Yung BICAM report. Kasi naman kayo media, pag nagtanong kayo, gaa ang ginagamit nyo. Yan tuloy. Sumasagot, hindi alam ng mga yung sagot. At saka sinasabi niya isang kampo lang, hindi po. Kahit itong kakasamahan ninyo.
Yung Makabayan Black, sinabi rin blanco. So ano, sinungaling yan? Oh, eto. Itinanggi ng ilang senador na pumirma sa BICAM report ng 2025 national budget na may mga nakita silang blanco sa pinirmahan nilang dokumento. Ipinakita naman ng isang kongresista sa GMA Integrated News ang kopya ng BICAM na niratify raw ng Kamara kahit may mga blanco. Saksi, si Jonathan Andal. Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 national budget mula kay Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List. Si Raul Manuel, ha? Si Raul yan. Si Raulo yan. Si Raul yan. Okay, si Raul yan. Hindi po yan maka-Duterte. Ay, galit na galit sa mga Duterte yan. Oh. Pero bakit niya sinabing blanco rin yung kanilang natanggap? Si Raul yan. Si Raul, ha? Oh. So, mali yung sinasabi ni Barbers na isang quarter lang o isang, masabi nating isang kampo lang. Yung nagre-reklamo. Hindi ho, pati ho itong kasama ninyo. Yung inyong ginagamit ngayon ng Kamara na para attack dog sa mga Duterte. Sila rin ho mismo nagsabi, blanco talaga eh. Tugma raw ito sa mga blankong ipinunto sa inilabas na dokumento. Tugma daw sa blankong inilabas ni Ungab. So from different camps, talagang blanco. O tama yung sinasabi ni Ungab. Ito ni na Congressman Isidro Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Mantakin mo ngayon lang sumang-ayon si Raul. Si Raul, di ba? Ang BICAM report na ito na may mga blanco ang siya ring niratipikahan ng Kongreso. Aniya, binigyan daw ng kopya ng BICAM report ang lahat ng kongresista noong Disyembre bago ito isinalang sa plenaryo para maratipika. Pero ang problema, in-email lang daw ang soft copy nito. Kulang isang linggo bago ang ratifikasyon. Habang ang printed copy naman, ibinigay lang daw wala pa isang oras bago ito isinalang sa plenaryo. Kaya raw hindi na ito nabusisi ng maayos. Sobrang tipid ng oras talaga para Sinadya kaya na ipitin yung oras nung time na yon para talagang hindi na mabusisi? Yun, yan ang mga tanong dyan eh. Hindi kaya, kaya inipit ho talaga? Naku, hindi natin alam. sisi yan. Parang may end din. Sa totoo lang, hindi rin agad nakita yung mga blanks, no? Kasi nga, hindi tayo sanay na may mga ganon. Sa madaling salita, parang hindi masyado nabusisi. So, pumirma lang sila, inassume lang nila na okay ang lahat kasi may tiwala sila. Ay, huwag kayong pirma ng mga kontrata, ha? Naalala ko, di ko na nasasabihin. Hindi, totoo, ginagawa yan talaga nung iba, yung minamadali ka, tapos, kasi dapat, at totoo lang, although hindi sa ganito, sa mga kontrata po, dapat inuuwi muna yan. Tapos, tanungin mo muna, papabasa mo muna sa abogado. Pero ngayon, yung mga artist agency, mga management, di ko na sasabihin kung sino, ha? Dati nung pumirma si Mocha, may hidden dun sa baba. Na small text ang ginamit. Automatic renewal of contract nakalagay doon. Tapos nung gusto na naming mag-quit doon sa management na yon, ay grabe yun ang ginamit. Kaya nga, mabilisan yung pagpapapirma sa amin, ginangarag kami, tapos maliit pa yung font so hindi na nabasa. Buti na lang napakiusapan namin at nung napag-alaman namin, yung mga sikat nilang mga artist, hanggang ngayon medyo pulubi pa. Bakit? Kasi nga may automatic sabihin, nung pumirma sila doon sa kontrata na yon, yung kasunduan na yon medyo mataas pa yung katkong nung management. Kasi nga, hindi pa sikat yung artist. Sumikat na yung artist, milyonaryo na yung mga show niya. Ang laki nung katkungan na nandun. Automatic renewal yun. Yun, nadali. So what do I mean? Simple lang mga kababayan, ha? Ganyan ang nangyari dito sa Kamara. Parang inipit yung oras para hindi na mabasa at mabusisi. Tapos, siyempre, ina-assume nila, wala naman sigurong gagong maglalagay ng blanco. Kaya lang, nagkataon, gago ngayon eh. Nagkataon, gago ngayon. Kaya talagang sinubok-subukan na gawing blanco. Ayan, nung blanco,
pinirmahan nila. Yun ang ano dyan. Ko lang na-encounter na nag-ratify ng budget, meron pala mga blank. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News, ang pahinang ito halimbawa ng dokumentong So, ibig sabihin po, meron talaga hong blanco. Mga kababayan, malinaw po. Kasi nga ho, alam nyo, sinasabi ko nga sa inyo Kaya feeling ko merong PR na hinire etong mga animal na to. Kasi mahilig mag-hire to. Lalo na yung mga vlogger niya. Hina-hire nila. Bubobo naman. Kaya ngayon, hirap na hirap sila magpaliwanag dyan sa gaan na yan. Kasi alam nyo, maano ito, masalimuot na bagay ho ito. Itong mga vlogger nila, lalo na yung gagong vlogger nila, ang tanga-tanga niyan Walang alam niyan sa politika, lalong walang alam niya sa budget. Ngayon, pilit na nagpapaliwanag. Di ba? Ay, naku ko sa'yo, bumili ka na lang ng sabon, sabunin mo yung mukha mo at bibig mo. Baka malinis pa. Hindi kasi totoo naman Pilit. At bakit ko kinikwento ito? Ito kasi umamin tong bayaran na vloggers So, ibig sabihin, posible talaga na meron silang PR na ginagamit para i-damage control etong nabuking. Nabuking ko kasi ito naging trending talagang sumupla ko at marami hong grupo akong alam na talagang kahit mga negosyante, mga mapa-uniform personnel, nung napanood nila ito, nag-init ang ulo nila kasi bakit ganun? Tapos yung mga nabawasan pa, tinamaan pa sila. So ibig ko lang sabihin mga kababayan, ngayon alam natin na tila merong silang ibang istoryang pinalalabas na alam mong dikta ng PR nila. Ano yun? Ang idiin nyo, walang blanco sa GAA. Walang blanco sa GAA. Walang blanco sa GAA. Pag paulit-ulit yan, lalabas na sinungaling si Duterte. Iulit nyo. Kami nang bahala sa media. Alam ko yan Kasi meron akong kilalang ganyan ng trabaho. Binabayaran siya. Siya ang nagko-control sa mga vloggers. Siya ang nagko-control sa mga media para magkaroon ng damage control sa mga iskandalo. Tuwan-tuwa nga yun pag may palpak ang gobyerno. Kasi may iskandalo. Pag may iskandalo, meron ngayon siyang trabaho at project. Pag may project siya, alam mo na, may pera siya. So, ang trabaho niya, ito, may iskandalo. Ayusin mo nga ito sa media, ayusin mo nga ito sa mga social media. Tapos siguro, malamang sa malamang, ang sinabi niya sa media, ganito lalabas si ganito. Totoo yan, kinokoordinate. Alam ko yan. Sinubukan akong bilhin niya, di ako nabili. Sabi ko, pasensya na, magkaibigan tayo, pero pasensya na. Ibang usapan to, pera ng taong bayan to. Hindi ho ito tungkol sa budget Yung kahit noon pa, ito yung sinasabi ko noon pa Ang trabaho ganyan. Siya yung lumilinis ng dumi ng mga politiko. Tapos, ang gagawin niya, ko-coordinate niya sa media, tatawagan niya yung mga kaibigan niya media, lalabas si ganitong si ganitong politiko, interviewin niyo ito ang tanong. Ang laki ho ng bigay diyan. At yung mga media naman, syempre ikaw, reporter ka alam mo yun, kaya nga meron akong kilala diyan, reporter, grabe. Talagang ang tanong ito lang ang tanong mo wala nang iba. Alam na nung politiko ko anong sasagot niya. Tinuturuan, ang tanong, GAA lang Totoo ba na pumirma si ng GAA? Si politiko naman, ayun na yung keyword, GAA. Ang sagot niya, ang sagot ko, ito. Hindi. Walang blanco dyan sa GAA. Tapos ngayon, ang issue naman, tama ba? Constitutional ba? Meron bang basihan ng demanda? Ganyan, siyempre. Ikaw, tama naman yung sagot mo. Ano sagot mo? Walang basihan na magdemanda hindi yan tatayo sa korte kasi nga,
ang pinirmahan ng yung gaan na printed ay wala namang blanco. So, ang ganda na ng kwento. Isipin mo nabaligtad pa ngayon si Duterte. Si Duterte pa ang fake news. Kahit hindi naman niya sinabi yun. Saka nakakita ng fake news na hindi mo sinabi. Sabi ko nga sa inyo, kaya mapagmatyago kayo. At pagka, nanood kayo ng mainstream media, tingnan ninyo yung wordings na ginamit. Napaka-importante kasi yan eh. Sabi ko nga sa inyo, dyan nila nilalaro sa wordings. Kasi yung mga Pilipino, pagpasensya na ho natin, yung iba nating mga kababayan, hindi naman talaga nila binabasa yung details. Ang binabasa nila yun, yung headline lang na sasabihin, Marcos said, Duterte is lying. Ganyan, yun lang ang babasa. Ay, sinungaling si Duterte. Wala naman palang blanco. Alagay doon sa headline, walang blankong pinirmahan si Marcos. Duterte sinungaling. Ganyan. Ikaw bilang Pilipino, dahil mas gusto mo yung mag-swipe ng TikTok at maghanap ng mga bebot dyan, na sumasayaw ng ganun-ganun, hindi mo nababasahin yung laman ng news. Di ba? Ang basta, tama nga, wala palang pintina mo na, walang pinirmahan si Marcos. Sinungaling si Duterte, fake news peddler pala. Ganyan nun sila magsalsal ng balita. Tapos, para kapani-paniwala, lahat ng media ganun ang kwento. Pag lahat ganun na kwento, kaliwat kanan, pupunta ka sa 7-Eleven, sa Uncles John, yung mga dyaryo dyan, headline na yan. Siyempre, wala nang pera yung mga dyaryo. Kasi totoo, mahina na mga dyaryo, mga news, yung mga TV. Nasa social media na talaga. So, tumatanggap na yan. Ito, headline mo, sa halagang 300,000. Hindi natin headline, ito lang. Hindi naman importante yung laman. Headline lang importante. Duterte, nagpakalat ng fake news. Ikaw naman, si tanga, bumibili ka lang sa Uncle John's o kaya sa 7-Eleven, nabasa mo, ay, oo nga, nagpakalat ng fake news. Hindi mo binasa yung loob. Tapos magano ka, ba't kaya ganun si Duterte ngayon? Tanga ka eh. Tama mali. Tapos lahat. Punta ka ng Uncle John's, punta ka ng 7-Eleven, gano'n nabasa mo. Ngayon, uuwi ka sa bahay, magkukuyakoy ka, inom ka ng beer, di ba? Biglang pagbukas mo ng news pack. Duterte, nagsinungaling. Duterte, liar. Kaliwat kanan sa lahat ng news. Amo na, sabi ko na eh. Tama nga kasi tayo mga Pilipino, pag maraming nagsasabi, ewan ko kung tayo lang bang Pilipinong ganun o kahit yung ibang mga tao. Pag maraming sinasabi, nagmumukha ng totoo. Di ba? Mantakin mo. Dati may lumalabas pa sa social media naman. Healthy ang uminom ng isang bote kada isang araw na alak. Kasi nakakapatay ng bakterya. Ganyan. Ikaw naman, si manginginom. Pag nabasa mo, napanood mo yun, di ba? Pag tinignan mo, papaniwala mo na, paulit-ulit na yun. Lahat na manginginom, isi-share na yun. Ang dami nyo manginginom sa barkada nyo, na friend mo lahat. Senior lahat yun. Tingnan mo na, totoo. Kasi paulit-ulit mo na nakikita. Kahit ang sinabi doon, isang bote lang ng San Miglite. Hindi naman sinabi doon, isang bote ng tequila. O isang bote ng gin. Di ba? O ng Macallan. Tama mali. Dahil ka tatanga-tanga ka, hindi ka nag-research, hindi mo binasa talaga yung tunay na laman, nang sinabi mo lang doon, ang nakita mo lang doon, isang bote ng alak. Inassume mo na yung bote ng alak, gin. Bote ng alak, whiskey, o di kaya tequila. Kasi nga hindi mo binasa, hindi mo pinanood. Yung buong news, di ba? Tapos pag paulit-ulit na, tama na sa inyo magbabarkada. Pare, nabasa mo ba yun? Ano yun, pare? Uminom daw tayo isang bote kada isang, okay lang daw para mamatay ang mga bakterya sa katawan natin, pre.
So ilan tayo ngayon? 5 tayo. Boss Dada, Coach Soli, Master Judea. 5 bote ito. Sige, order ka 5 bote ng makalan dyan. Tama, mali. Ay, kasi nga gago ka. Tanga ka. Nagpapaniwala ka. Hindi porket paulit-ulit. Totoo. Lagi yung tatandaan ha. Maging ano tayo, magkaroon tayo ng critical thinking. Ano may sinasabi ng abogadong tatanga-tanga na yun? Di ba? Mag-isip tayo na mabuti. Hindi, ako mga kababayan, lalo na yung mga nanonood dyan sa District 3, binabati ko po. Huwag niyong kakalimutan, mga kauson po. At ang buong Your Miss Choice. District 3 ng Maynila, konsehal, tumatakbo po si Mocha. Hindi, kasi lagi sa akin sinasabi ni Mocha, message sa akin si Mocha, uy, ang dami nakakilala si dito, mga lolo't mga lola. Sabi ko, wala ba nakakilala sa akin ano dyan? Hindi, pero nagpapasalamat po ako sa mga lolo't lola na nakakilala po sa District 3. Gusto ko talagang pumunta sa mga pagtitipo ninyo, kaya lang natutulog po ako sa umaga. Alam niyo nang panggabi ako eh. Okay, so binabati ko na lang po kayo mga taga District 3. Kung gusto niyo pa po kaming makita po, during the campaign, mangangampanya po ang Mocha Girls dyan. Yun! Sa District 3. At si Banat Bay, mamimigay ng pagmamahal. So binabati ko po kayo, huwag niyong kakalimutan, Your Miss Choice. Ha? Huwag po tayo dun sa Ladies Choice. Bakit to? Alam mo naman yun, mabaho. Naging mabaho na ang Maynila dahil sa mga basura. At na wag din tayo magkakaroon ng spam choice. Bakit? Ang spam choice bulok. Mantakin mo, ang tagal na nung baboy dun sa loob. Bulok na po. Hindi po bulok ang spam, ha? Pero, ang tindi ng preservative niyan. Gusto nyo ba ng ganyan? Hindi totoo, hindi press. Totoo, pero hindi press. Yeah? Kaya dun tayo sa Your Miss Choice. Yun lang ang the best, di ba? Your Miss Choice. Ayos ba? Okay, maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Kita-kita uli tayo dito sa aking channel, Banat Bay. Sana mag-subscribe at saka sana mag-click yung notification bell at higit sa lahat, manood kayo sa SMNI. Salamat po. Bye-bye. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakasama.